So, sa previous video, pinag-usapan natin yung ating Camon 50 Ultra. Now, pag-usapan naman natin yung ating Camon 50, which is the base variant. And actually, gaya ng sabi ko, Camon phone to, so camera-centric or camera-focus pa rin kahit na base variant. At makikita natin dito, kung ano man yung sensor na ginamit dito sa kanyang main camera, ganun din yung ginamit na sensor dito. Naka-Litya 700C camera sensor din tayo dito with ultra night camera. So, wala akong idea at the moment kung ano or meron ba magiging upgrade in the future. So, yeah. Sa ngayon, ito muna i-unbox natin at tingnan natin kung ano yung mga pwede nating asahan sa bad boy na to. So, pagdating sa mabilis ang specification, meron din tayo ditong 6,500 mAh battery capacity. The same lang din ang Ultra. Meron tayong 1.5K 144Hz Ultra Bright AMOLED screen display at meron tayo ditong Helio G200 Ultimate. I don't know if this is an upgrade or talaga bang upgraded na siya. Meron bang tinweak dyan? Wala pong idea at the moment. Kasi alam naman natin, ilang beses ko na sinabi, G100, G200, G99 Ultra at kung ano-ano pa lumabas. G99 sila at the end of the day na tweak lang or overclock lang. So tingnan natin kung meron ba talaga na bago dito. Bubusisiin natin yan doon sa ating full review. So sa ngayon, first impression and pure unboxing muna tayo. So wala muna akong part na medyo in-depth na i-explain dito. And habang ina-unbox ko to, gusto ko nga lang din palang linawin na pwede na kayo mag-pre-order din ng Camon 50. Ay lalagay ko po yung link dyan sa description down below. Kung hindi ako nagkakamali, 500 pesos yung need nyo na i-down para makapagpa-pre-order kayo. Pero nung April 1 hanggang April 3 is 1 peso lang. Pwede na kayo mag-pre-order. So hindi na kayo mabot doon sa 1 peso deal nila, pero at least goods pa rin naman kung gusto nyo agad makakuha ng unit sa April 18. Kasi April 17 to magiging available sa online. So pwede kayo umorder doon, pero syempre medyo madidelay yung release ng unit ninyo. So ang masasuggest ko, kung gusto nyo talaga agad kumuha nito at di kayo makapag-antay sa review, check nyo po yung link niya sa description or kaya pwede nyo ring i-check yung link ngayon for your reference about sa pricing neto dyan po sa description down below. Anyway, sa box, unang-una agad nating makikita is yung ating Camon 50 unit itself at andito na yung mga information or yung mga pahapyaw na specification na pwede nating asahan sa Camon 50. Nandito yung ating super zoom flash snap, 50 megapixel Sony Litya 700C camera sensor, merong IP68, IP69K rating, which is the same lang din ang ginamit sa Ultra. May 6,500 mAh battery, 45 watts fast charging support, 1.5K 144Hz Ultra Bright AMOLED screen display, and MediaTek Helio G200 Ultimate. Actually, kilala nyo ako, hindi ako mahilig magbasa ng specification. Ang gusto ko talagang makita yung overall performance, overall na kayang gawin nito. So sa full review, talagang ibabalagbag na test natin to. Kaya kung interesado kayo doon, must check the full review. So, quick first impression, yung unang-una agad na sabi nung nakita ko yung design niya is Samsung. Para siyang design ng Samsung A56, A57 at saka ng S25 nila. Kung yung tatanungin ninyo. Actually, nung in-unbox ko rin itong ating Camon 50 Ultra, ganun din yung nasabi ko. Almost Samsung. Pero nung nakita ko tong Camon 50 natin, mas Samsung look yung design niya. And for me, win-win naman to sa atin dahil una, magandang design. So, elegant looking siya kung ako yung tatanungin in overall. At napansin ko nga lang dito, dahil nga syempre nasa budget segment to, naka-plastic frame lang tayo dito and then fiber-reinforced plastic or plastic lang din or fiber glass back yung ginamit sa likod nito. Wala akong idea at the moment, pero dito kasi sa ating Camon 50 Ultra, ganun din yung material na ginamit. I think ito ay fiber-reinforced plastic or fiber glass back. I don't know at the moment, pero yeah, based on the design, look at that. Mas mukha talagang Samsung yung look nito, pero ganun din naman dito sa isa. Yun nga lang naka 3D curve design ito. And yeah, in terms of comfortness, okay din naman siya. Comfortable din dahil smooth curve yung kanyang edges dito and in-adapt na rin nila yung curvature or yung medyo curvy na edge ng mga phones, which is I like. Anyway, sumunod na makikita natin dito is yung ating 12+1 warranty and then yung ating paperworks ng Qualcomm license at saka yung ating warranty slip. Kapag gusto natin mag-avail ng warranty, ito yung gagamitin natin. And then sumunod naman dyan is yung ating included na case and this one is transparent. Okay? Unlike dito sa ating Camon 50 na same ng color nung mismong phone yung kanyang case. And for me, ang ganda niyang tingnan. Pero dito sa ating normal variant or base variant, naka-transparent case tayo dyan, which is goods din naman dahil kitang-kita natin yung design. And to be honest, mas trip kong gumamit ng phone ng walang case. At least, kung dito lang sa studio. Wag lang sa labas kasi ibang usapan na yun. Anyway, good thing na meron tayo niyan. Then, last na makikita natin dito is ating 45 watts fast charging adapter and then yung ating charging cable itself. And that's pretty much it. Bale, kakaboot up ko lang and gaya din na naging first impression
impression ko sa UI or sa style ng bagong HiOS 16 dito sa ating Camon 50 Ultra. Ganun din yung masasabi ko dito sa ating Camon 50, which is may pagka-iPhone feel or iPhone look. From settings icon or yung layout ng settings sila sa quick access settings, animation na ginamit nila, and also dito sa mga icons ng mga application, the same lang talaga sa iOS. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi naman to bad thing, good thing to, dahil syempre, mas nag-improve sila dito sa part na to. And also, hindi rin naman si Tecno gumagawa niyan. Halos lahat ginagawa yan. Lahat ng mga brands out there, ginagamit nila yung mga magagandang part ng ibang brands para gamitin sa mga new phone models sila at magamit nila to sa marketing. And for me, just as I said, okay naman siya kung ako yung tatanungin, basta wag lang maging fully iOS yung look niya, di ba? Anyway, same sa ating Camon 50 Ultra, present na rin dito yung ating tinatawag na one-tap button. And gaya ng sabi ko, meron tong dalawang bagay na kayang gawin, which is una, meron siyang gesture for long press na kung saan ma-activate natin yung built-in AI natin, which is si Ella. So dito, pwede natin siya gamitin like ChatGPT. And then yung isa niya pang function is one tap or one click lang, na kung saan mag-take siya ng screenshot, and then yung screenshot na yun is i-analyze ng isang AI na kung saan isa-summarize niyo yung mga information dun sa screenshot na yun at i-store niya yan dun sa tinatawag nila na Mind Hub, na kung saan dun nakastore lahat ng screenshot and lahat ng summary ng screenshot. For example, pupunta tayo ng isang website. Like for example, mag-search tayo dito sa Crimes Remove US Attorney. So, bali dito, try natin siyang i-screenshot using one press. Bang, mag-take siya ng screenshot and then yung AI i-analyze yung screenshot na yon and then bibigyan niya tayo ng summary. By the way, gusto ko lang linawin na hindi lang summary ng mismong website or yung in-screenshot mo yung kaya niyang gawin. Kaya din gawin nito na mag-set ng schedule for you. Like for example, may nag-email sa'yo ng event and date, and then syempre, gagaya ko na makakalimutin, hindi ko yan agad ipa-plot doon sa calendar ko, pwede mo siyang i-screenshot and then automatic, yung mismong AI na yung bahala mag-plot ng schedule or nung event na yon doon sa calendar mo. Which is a win-win situation para sa mga tao na laging busy or laging sabihin natin makakalimutin. Gaya ko, makakalimutin ako. Mga ganun, helpful siya. Also sa messages din, pwede mo rin siyang gamitin. Like for example, may nag-email sa'yo, hindi mo alam yung i-reply, pwede mo siyang i-screenshot and then magpatulong ka sa AI kung ano yung magandang i-reply sa kanya. Like for example, professional email or something, pwede mo siyang gamitin sa ganung scenario, which is a good features kung ako yung tatanungin. Actually, yun lang naman yung para sa akin fascinating na feature nito. Yung pinakita ko nga pala sa inyo kanina is flash memo. Also, meron pa siyang isang feature which is tinatawag na flash snap mode at magagamit natin yan dito sa camera. And kung ano man yung mechanics or yung kayang gawin ng Camon 40 flash snap feature noon, ganun lang din yung kayang gawin nito. So, lahat ng mga bagay na to pag-uusapan natin sa full review, ita-testing namin yan sa pinaka-best na paraan para makita natin yung overall capability ng dalawang device na to and makita kung ano yung kayang gawin nila. Pero magpo-focus muna tayo sa Camon 50 kasi para sa akin, ito yung meron pinaka-best value bago natin pag-usapan ito ng Camon 50 Ultra. And yeah, marami silang mga features or specification na magandang i-testing at tingnan kung hanggang saan yung limitation. At yun yung gagawin natin sa full review, kaya abang-abang kayo doon. Yun lang guys. Peace out. Let's go.